Alright guys, nandito na kami sa bagong spot. Ito sa kabilang bayan dahil malakas ang amihan doon sa Kahidjukan. Ayan, warm up dive muna tayo. At welcome sa lahat sa ating YouTube channel. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, like at click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So medyo malabo ang tubig dagat dito sa spot na to. Dala pa rin ng hanging amihan na medyo malakas doon sa kabila. At medyo umuulan din kaya ganito ang visibility sa area ngayon. Magkailang sisi din tayo hanggang sa marating natin ang area na to. At dito may nakita tayong isang midnight snapper. Ayan. Napakaganda ang patama natin dito. At stone shot. Hindi naman kalakihan pero pwede na. So ayan po ang ating first fish of the day, isang midnight snapper. At muli tayong bumaba dito at may nakita tayong isang maliit na sweet lips. Pero di agad natin ito tinira dahil naghihintay pa tayo baka sakaling mayroon pang darating na ibang isda. So kasama niya dito ay isang parrot fish. So dahil kinapos na rin tayo sa hangin at mukhang wala namang darating na malalaki pa, kaya ayan, tinira na natin. So this is my second fish of the day, isang harlequin sweet lips. Medyo di kami sinuwerte sa pagsisid namin sa dayo. Konti lang ang huli namin. And logi kami sa gasolina at iba pang logistics. At pagkalipas ng 4 na araw, humina na ang hanging amihan. Wala nang nagbabagyang masamang panahon. Kaya ito na kami, dive na naman uli. At dito lang sa malapit na spots. So as usual, warm up drop muna. Dahil medyo nag-adjust pa ang katawan natin dahil sa ilang araw na hindi tayo nakasisid. Medyo okay naman ang visibility. Medyo malakas nga lang ang agos. Sa drop na to, wala tayong nakita mga malalaking isda. Maliban na lamang sa ilan sa mga surgeon fishes at mga maliliit na unicorns. Shout out muna tayo sa ating mga kaibigan na sumusuporta sa atin. JRG Adventure, Dan, Josfer TV, Edmond Handukana at Espero Wannabe. Salamat sa palagi niyong pagsubaybay. Dive safe, stay safe all the time. Thank you.
Sa drop kong ito, may nakita akong mga unicorn fish. Kaya lang medyo maliit pa. Titira sana ako, kaya lang medyo alanganin tayo dito. So, hindi na lang. Next time na lang pag malaki na kayo. Sa drop kong ito, may nakita akong isang barracuda. Estimated to be around 3 kilos. Ay lang, mabilis na umalis. So, hinayaan na lang natin dahil malabo din ang tubig. At naghintay na lang tayo ng ibang species. So, hanggang sa may namataan tayo sa medyo malayo. May isang unicorn fish, kaya hinintay na lang dito natin. Po ang ating huli, isang blue spine unicorn fish. Mali akong nag-set up ng ambush sa spot na to at may nakita akong dalawang parrot fish. At medyo malakas ang panalangin ng mga parrot lovers at hindi natin natamaan ang isda. At muli dito nag-set up na naman ako ng ambush dahil may nakita akong isang unicorn fish na lumayo kanina. So baka babalik yun o kaya mayroon pang iba sa paligid. Ayan na po. Medyo lumalapit ang ating target mga lods. So hinihintay na lang natin na makakuha tayo ng range. Medyo maigsi ang pana natin ngayon. Gamit ko ang RA140 tuna railgun. Aluminum barrel po to. Ayan po. Sapol mga lods. Isa na namang blow spine unicorn. At muli akong bumaba dito sa spot na to, pasalungat sa Agos, at may nakita tayong mga maliliit na isda. Kaya dito na lang tayo nag-set up ng ambush. At bigla na lang mula sa likuran ko may dumating na isang tree valley. Medyo maliit lang pero pwede na. So ayan po ating third fish of the day. Isang bluefin tree valley. Maliit lang pero masarap din ito sa sinigang.
At dito may nakita na naman tayong isang brown na parrotfish. Medyo good size na kaya pinitas ko na. Sorry again, parrot lovers. Pangulam lang. Ayan, mas lalong lumakas ang agos dito. Kaya naisipan ko na lang na umakyat sa bangka. At bago dyan, selfie muna. Baba muna tayo mga lods. So once again, ang style natin sa spearfishing ay free-falling. Dahil kung sakaling may mga malalaking isda sa baba, hindi ito maisturbo. At ganun pa rin ang gamit natin, hands-free equalization. So hawak ko sa isang kamay ang camera at sa isa namang kamay ang aking RA140. So yan ang advantage ng hands-free equalization. Libre yung dalawang kamay natin sa anumang pwede nating hawakan. No need pisilin ang ating ilong para makapag-equalize lang. So yan po ang mga huli namin. Tig-4 na piraso kami ni Project. At least may pang-ulam na kami. At habang kami ay pauwi na, bigla na lang nasira ang aming makina. Kaya ito, ginabi kami. Saibot muna kami, walang kuryente. Ayaw kumandar eh. Mayroon pala. Pero ayaw lang kumandar. Amihan, bakit lang dito? Kaya yun, makina de sagwan ang gamit namin Malapit dito na. mga lods. Saklap naman. 500 sagwan. So, mo na yung mga lods, simi-bugsay kay wabuandar ak makina. Tawa tayo mahimuan eh. Yung sao tawa ni. Si bro, maabte kayo mabugsay. Pero hapit na, babot. Mga 10 kilometros pa? 10 kilometros, abot na ni. So that's all guys. Thank you for watching. This is Silent Hunter Bugoy 369. Please do not forget to subscribe to this spearfishing channel.